Ang pag-iisa ng mga non-sorcerers sa buong Japan dito sa individual na nagangalang Tengen ay tinatawag na merging. Ang prosesong yan ay ang rason sa kung bakit gumugol si Kenjaku ng 1,000 taon na preparasyon para masaksiyan lamang ang resulta nito. Subalit matapos ang pagkatalo ni Sukuna sa kamay ni Yuji ay medyo nagulat lang ang lahat dahil sa latest chapter ay parang ipinapakita kasi dito mga kaibigan na para bang ayos ng lahat na nagmumukhang kinalimutan na ni Gege ang tungkol sa merging. Subalit paano kung sasabihin ko sa inyo na posible pang matutuloy o matuloy ang merging at itutuloy ito ng either sa dalawang sorcerer na babanggitin ko ngayon. Yan ay sina Kenjaku o Megumi. But the question is, papaano? Especially na ngayon napatay na si Kenjaku at si Megumi ay niligtas na ni Yuji. Well, yan ang ating aalamin sa videong to sa kung bakit ko ba nasabi na maaaring si Kenjaku o si Megumi ang magpapatuloy sa planong merging. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Let's go. So para masagot natin ang possibility na posible pa rin na mangyayari ang merging, balikan muna natin ang functions ng Culling Game. Ang Culling Game mga kaibigan ay isang palaro na ginawa ni Kenjaku para i-force ang mga non-sorcerers at ang mga sorcerers na magpatayan sa loob. Ang battle ritual na yan ay nagproproduce kasi ng curse energy sa bawat colonies o mga arena na pinalibutan ng barrier. At ang curse energy na na-accumulate ay ang curse energy na siyang gagamitin ni Kenjaku para simulan ang merging. Kailangan ni Kenjaku mga kaibigan ang Culling Game kasi ang merging ay nagre-require kasi na napakaraming curse energy para i-activate ito. At ang Culling Game lamang ang nakakapag-produce ng sapat na curse energy para i-activate ang merging. At sa chapter 211 ay nakita nga natin na nakakuha na si Kenjaku ng sapat na curse energy para simulan na ang merging. Subalit ayon naman kay Kenjaku sa chapter 216 na ang merging ay mangyayari lang daw once na magtapos na ang Culling Game. Which brings us sa main problem na ang Culling Game kasi mga kaibigan ay magtatapos lamang kung ang lahat ng players ay mamamatay muna. Except na lang kina Kenjaku o Suguru Geto na kanyang vessel, kay Uraume o Shiorihime na kanya ring vessel, at finally kay Sukuna o kay Megumi Fushiguro na kanya ring vessel. That is based sa chapter 220 na rule na idinagdag ni Kenjaku, which is ang rule number 14. Which means, kailangan pa rin na Yuji and the rest of the cast ng mga players nitong Culling Game na mamatay, except na lamang kay Megumi para matapos na ang Culling Game. At ngayon napatay na si Kenjaku o si Geto na vessel nito, pati na si Uraume at ang kanya ring vessel, at lastly si Sukuna, ang remaining player na lamang na exempted sa rule number 14 ay si Megumi na lang mga kaibigan. At speaking of rules, ang last rule na idinagdag ni Kenjaku, which is ang rule number 15, ay isa namang rule na nagbibigay na ngayon ng authority kay Megumi na simulan ang merging. So naipasakamay na kay Megumi ang authority na yan mga kaibigan, since na si Sukuna ang may control sa katawan nito noon nung ibinigay ito ni Kenjaku. At nakita nga natin na kasabay ang pagdagdag ng rule number 15 ay kinain rin ni Sukuna si Tengen. Kung kaya't highly possible na kahit wala na si Sukuna sa katawan ni Megumi ay nasa tiyan pa rin ni Megumi itong Tengen version na yan, since na nakapangalan naman talaga kay Megumi ang authority to start the merging. Kaya we can assume na after this time skip mga kaibigan na nangyari, matapos ang pagkatalo ni Sukuna ay highly possible na nagpapatuloy pa rin ngayon ang Culling Game sa mga oras na yan. Kaya the question is, ngayon na nasa katawan na ni Megumi si Tengen at nasa sa kanya na ang authority to activate the merging, ay posible nga bang maaaring tatraidor ngayon itong si Megumi para lamang simulan ang merging? Well, paano kung sasabihin kong oo? Pero bago muna yan, ipapaliwanag ko muna sa inyo kung sa paanong paraan ma-activate ang merging without needing for the rest of the Culling Game players na mamatay. Well, ayon kasi kay Kenjaku mga kaibigan sa chapter 216 ay ang rason daw na nakagawa siya ng isang palarong tulad nitong Culling Game, which is isang laro na design talaga sanang hindi matapos-tapos, ay gumawa raw pala si Kenjaku ng isang binding vow na tapusin ang palarong hindi matapos-tapos. At nakita nga natin na para matupad ang kanyang binding vow na yan mga kaibigan ay nagdagdag si Kenjaku ng rule na nagpuprohibit na sa pagpasok ng mga bagong players sa Culling Game. That way ay mas mapapadali niya ang pagkaubos ng mga players. At para ma-witness niya ang merging ay doon niya na rin idinagdag ang rule number 14. Also to ensure na mas mapapadali niya ang pagtapos nitong Culling Game ay pinagpapatay din ni Kenjaku ang ilan sa mga remaining players. But unfortunately, napatay naman siya ni Yuta in the process. So para mapasiguro pa rin ni Kenjaku mga kaibigan na matutuloy pa rin ang merging kahit wala na siya, ay doon na niya ibinigay mga kaibigan kay Megumi ang authority to start the merging. But fortunately for Kenjaku and also sa ilan pang sorcerers o sa mga Culling Game players, ang pagkamatay ni Kenjaku mga kaibigan ay nagpawalang bisa na sa kanyang isinagawang binding vow, na ang binding vow na tapusin ang di matapos-tapos na laro. At dahil patay na ang gumawa ng binding vow na yun, which is si Kenjaku, ay this means na maaaring pwede nang i-activate ang merging kahit hindi na maubos-ubos ang lahat ng players ng Culling Game na siyang requirements sana para tapusin
ng calling game at masimulan na ang merging. So ngayon na naintindihan na natin na di na kailangan pa ng lahat ng players na mamatay, ay proceed na tayo sa apat na mga rason sa kung bakit posibleng i-activate pa rin ni Megumi ang merging. So una mga kaibigan ay kung naaalala nyo, ang soul ni Megumi kasi ay minsan nang napasubmerge ni Sukuna gamit ang ritual na tinatawag na bath, which originally aims na mapalubog ang soul ni Megumi hanggang sa di na ito kayang to make over pa kay Sukuna. Pero ayon din kasi dito na ang bath ay nagpapalapit din kasi sa isang tao sa kasamaan. Also ayon din sa dialogue na ito ay it seems na it will also affect the sense of self nitong person na nasubmerge using a bath ritual. Pero kahit binawi ni Roumi ang maaring epekto ng bath na pinalitan ito ng linya na nagsasabing ang purpose ng bath ay para mapalubog ang soul, medyo naging fishy lang na nabanggit niya muna na ang bath ay nagbibigay ng masamang epekto sa sense of self nitong si Megumi, which brings us a theory na maaaring itong Megumi ngayon na na-rescue ni na Yuji ay may soul na corrupted. Pero di lang ito nakikita ni na Yuji mga kaibigan kasi ayos lang naman talaga ang soul ni Megumi. Ang only problem lang dito ay dahil corrupted ang kanyang soul, ang kanyang sense of self ay maaaring nagbago na. This may cause sa pagiging confused ni Megumi na dahil sa napalapit na siya sa kasamaan due sa bath o dahil sa bath ritual at naapektuhan pa ang kanyang sense of self, posible na ito ang rason na sisimulan niya in the future ang merging. Since na yun naman talaga ang goal ni Sukuna, which is ang sorcerer o ang isa pang soul na namahay noon sa kanyang katawan. Pero I do think na medyo hindi ito ang magiging case o hindi yan ang mangyari kasi sinabi na ni Megumi kay Sukuna na ngayon ay susubukan na ron niyang mamuhay para sa ibang tao na para bang may realization na siya dito, unless na lang kung this whole time ay nagpe-pretend lang si Megumi kina Yuji. Now dito naman tayo sa pangalawang possible reason, ang theory na nagsasabing ang paghiwalay daw ni Sukuna sa katawan ni Megumi ay hindi raw talaga nagresulta sa paghiwalay entirely sa lahat ng soul ni Sukuna sa katawan ni Megumi. Na ayon pa sa kanila posibleng may natira pa raw soul ni Sukuna dito sa katawan ni Megumi na magtutulak kay Megumi in the future na simulan ng merging. But for me, ang theory na yan is medyo malabo mga kaibigan kasi mapapansin naman talaga ni Yuji kung may something nakakaiba sa soul o katawan ni Megumi, especially kung may fragment pa pala of soul ni Sukuna na nasa katawan ni Megumi. Ang pangatlong possible reason naman ay kung ang merging ay somewhat magbibigay pala ng kakayahan na buhayin ng patay through the use of a binding vow na baka ang entity na makikreate ng merging ay pwede palang i-exchange sa buhay ng taong yumaong na. And that way mga kaibigan ay maybe that will become a reason na sisimulan ni Megumi ang merging upang ipagpalit ang entity na resulta ng merging dito sa buhay ni Tsumiki. At nasabi ko na may kakayahan si Meguming gawin ang ganitong klase ng binding vow dahil mismo sa kanyang authority to start the merging. Also nakita kong gagawin ito ni Megumi since na gusto niyang bigyan si Tsumiki ng magandang buhay. Bukod pa riyan ay alam din natin na si Megumi ay capable din sa paggawa nito kasi ugali na niyang gumawa ng mga unfair na mga bagay para salbahin ang mga taong gusto niyang salbahin at wala siyang pake kung ano ang pananaw ng ibang tao sa kanyang desisyon sapagkat nagde-decide lang siya base sa kanyang konsensya. Also baka foreshadowing na rin pala ang statement na yan ni Megumi kay Yuji na sabing sino raw makapagsabi na ang taong sinalba mo noon ay hindi papatay ng tao sa hinaharap. At alam naman natin na nasalba ni Yuji ngayon si Megumi. So that's the reason number 3 mga kaibigan. Ang final possible reason ko naman ang tengen na kinain ngayon ni Sukuna o ang kinain noon ni Sukuna na nasa tiyan ngayon ni Megumi ay posibleng naglalaman pala ng soul ni Kenjaku. Na this way ay posibleng anytime soon ay may i-incarnate si Kenjaku sa katawan ni Megumi to start the merging. Kasi who's to say na hindi na i-apply ni Kenjaku sa kanyang sarili ang prosesong gawing curse object ang kanyang soul para ma-incarnate sa isang katawan o sa isang vessel. Kasi siya nga ang nagturo mismo kay Sukuna na ihiwalay ang soul nito sa 20 piraso. So possible na in-apply na yon sa kanyang sarili na ang tengi na ito ay isa palang curse object na nagtataglay ng soul ni Kenjaku na ngayon naghihintay lang ng moment na i-take over ang katawan ni Megumi para simulan ang merging at masaksihan ito. Kasi yan naman talaga ang kanyang goal in the first place na masaksihan ang resulta ng merging. So yan ang huling nakikita kong possible reason na magpapatuloy pa rin ang merging. At nasabi ko yan ngayon mga kaibigan kahit 3 chapters na lang ang natitira bago magtapos ang JJK kasi naniniwala akong may karugtong pa ang kwento hopefully after ng ending nitong JJK mga kaibigan sapagkat napakarami pang katanungan ng istorya ang hindi pa nasasagot. At yun mga kaibigan ang lahat ng possible reason sa kung bakit masabi kong magiging traitor si Megumi at sisimulan niya ang merging.
Kayo, what are your thoughts dyan mga kaibigan? Let me know your thoughts sa topic na ito dyan sa comment section. Maraming salamat. So yan mga kaibigan, kung nagustuhan nyo naman ang ating video, can I get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.